Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Compares to you set the stars in their place. You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you call for tongues of joy. As the morning wakes, we your children gives you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. magnificent, eternally wonderful,
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Good morning po mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome po sa ating morning devotion. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay mananalangin. Sige po, samahan niyo po ako. Hallelujah, hallelujah. We praise you and we honor you, Father, today. We give you the highest praise and adoration. We declare your goodness, your wisdom and understanding. Sa bawat mga anak mo, Panginoon, Lord nga, nandirito sa umagang ito, Panginoon. Kasama namin, Panginoon, sa pakikinig ng salita at pagsamba sa iyo, Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na yung pangunguna sa pagtanggap namin ng mga salita mo, maging yung abang lingkod, Lord God. Samahan mo ako, ikaw magbigay sa akin ng karunungan, mga sasabihin according to your truth, Lord God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, good morning po sa ating lahat. So, ang ibabahagi ko po sa atin sa umagang ito ay tungkol po sa pagkakakilanlan po natin sa yung identification po natin sa kay Kristo. Amen po. So, ang atin pong teksto ay makikita po sa 1 Peter chapter 2 verse 9. So, unang Pedro, kabanata 2, talata 9. Yun po, ito po ang nakasaad. Yung ginamit ko pong translation ngayon is, I think this is KJV na po. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Amen po. Salamat po muli sa umagang ito, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga muli sa buhay ng bawat isa. So sa umaga pong ito ay yung encouragement and exhortation po na ibabahagi ko po sa inyo ay muli pong magpapaalala sa atin kung sino ba talaga tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi minsan nakakalimutan natin, minsan nakakaligtaan natin, lalo na ngayong holiday season na ito, yung Christmas season na marami tayong mga pinagkakaabalahan na minsan nanineglect talaga natin yung tunay na kahulugan ng pag-celebrate natin ng Pasko. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, muli papaalala sa atin, no, according to sa mga sinulat ni Pedro na sino ba talaga tayo? Ano ba yung pagkakilanlan natin sa harapan ni Kristo? Sino ba tayo? What is our identity sa Panginoon? Okay, kailangan muli ma-refresh po tayo diyan minsan po. Kaya unang-una po, binanggit po dito sa verse na aking binasa that we are a chosen generation. We are a chosen race, a chosen generation. So ang ibig pong sabihin po nito ay tayo po ay pinili, no po. Lagi mo tandaan na hindi lahat ay pinili, pero ikaw at ako, kapatid, ikaw ngayon na nakikinig, ay pinili tayo ng Panginoon. At isa po sa mga in-impress po sa puso ko about dito sa we are a chosen generation or we are a chosen race. Yung ang ganda ng yung ginawa ng Diyos sa atin because ang sabi niya is we are a chosen. Tayo ay pinili. Hindi tayo yung pinagpilian. Amen po ba? Kaya malaki yung pagkakaiba. Pinili ka at saka pinagpilian ka na lang. So, ibig sabihin, first choice po tayo. Hindi tayo yung, tira-tira na lang na ito, So, kung sa classification pa,
Kung ABC natin, we are class A. We are not class C. We are not class D. Ano po? Ulitin ko po kapatid, hindi po tayo pinagpilian. Pinili tayo ng Panginoon. At ang Diyos mismo ang nagpili sa atin. Amen po ba? So, pero lagi nating alalahanin na if we hear the word chosen, ang una naman talagang pinili ng Panginoon ay ang bayan ng Israel. Hindi na po natin ma-question yan. Na po, yun po yung object ng Old Testament, yung bayan ng Israel na talagang sa kanila nakapokus ang Panginoon. Amen. Kasi sila po talaga yung pinili. Pero because of Jesus Christ, ano po, sa Old Testament, sila po yung chosen people according, maraming mga verses pero magbibigay lang ako ng isa, itong Leviticus chapter 26 verse 12. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na I will walk among you and be your God, sabi niya, and you shall be my people. Ano po? So, yun po yun. But in the advent of Christ, sa pagdating ni Jesus, pagdating ng somebody who is very important, no? A redeemer, yung pinangako, yung pinrapisay. With the advent of Christ, yung pagdating po ng ating Panginoong Jesus, tayo ay nagiging mga tao ng Panginoon. Tayo ay pinili din ng Panginoon. Amen po ba? So, ano po tayo, it's because of Christ. So, ang common denominator na meron tayo between Israel at saka sa mga Gentiles, sa mga hintil na katulad natin is Jesus Christ. Amen po? So, according to Ephesians chapter 2 verse 12, ano po, in those days you were living apart from Christ, you were excluded, di ba? From citizenship among the people of Israel. And you did not know the covenant promises God had made to them. Ano po? You live in this world without God and without hope. Totoo naman po yun. Nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon, hindi po natin alam yun. Hindi po ba? So, hindi natin alam na kung ano yung plano ng Panginoon sa bayan ng Israel at ano yung plano ng Panginoon sa mga hintil. Pero nung nagkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon, nalaman natin, ay ito pala yung identity namin. Ito pala isa sa patunay na kami talaga ay bayan, mga taong pinili ng Panginoon. Ano po? Na sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So, if we say we are a chosen race or yung rasa o no. So, hindi po ito nagsasabi ng hindi po ito nagpe-pertain sa isang ethnicity or a certain group of people. Ano po? Hindi po 'yan yung pinipertain niya. Ano po? So, ang ano pong ibig sabihin nito? A certain race na kung saan we are united. Ano po? We are unified by belief in the gospel and its related truths. Yung truths, the knowledge about the Word of God, ano po, how the Holy Spirit is working in our midst, how is the Father continually taking care of us, ano po, hanggang sa panahon na ito. Kaya, lalahan natin mga kapatid, no? Tayo po ay, sa pamamagitan ni Jesus, ano po, we are unified. Yun yung pinakaano natin, sa ating paniniwala sa gospel, sa ating relationship sa ating Panginoong Jesus. Yun po yung nagdugtong sa atin. Yun po yung hindi lang nakapokus na ngayon ang Panginoon sa bayan ng Israel, kundi maging sa mga nananampalataya sa kanyang bugtong na anak na kanyang pinadala. So, ngayon po, if we say we are already a chosen race or chosen generation or we are the people of God, siya po talaga ang nagmamay-ari sa atin. Ano bang sinabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20? For you were bought with a price. Na po. Therefore glorify God in your body and your spirits which are God's. You were bought with a price. Di ba? Kung tayo po ay binili, sino po ba ang bumili? Ano po ba? Siyempre, sino po ang nagmamay-ari pag tayo po ay binili? Ibig sabihin, yung magpo-possess na sa atin, yung nagbili sa atin. So, yun yung nakaganda. Naintindihan natin that we are a chosen people. Ulitin ko po, hindi tayo pinagpilian. Pinili po tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Okay, next po. We are a royal priesthood or a holy nation. So, pinagsama ko na yung dalawa para hindi po tayo magiging mahaba. Amen po ba? So, these phrases are rooted in the promise of God to Israel, especially in the book of Exodus. No, madami din namang references. No? Exodus chapter 19 verse 5 to 6. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, that you shall, and then you shall be a special treasure to me above all people.
For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Amen po ba? So, ang ano ng Panginoon dito na talagang sa panahon po natin ngayon, no, tayo po ay yung ano po na, we are a holy nation. We are set apart, ano po ba? Na even though we are still under the ruling government, the ruling authorities of this world, but our allegiance ay talagang doon sa kingdom ng Panginoon. Amen po ba? Kasi temporarily we are the witness of Christ. We are ambassadors of Christ. Pero yan po ay panamantala lang yan, samantala lang yan, habang nandito lang yan. Pero talagang dahil pinili tayo ng Panginoon, yung bayan natin ay itinangin ng Panginoon. Isipin natin yung buong Asia, ang laki-laki ng Asia. We are the only dominant Christian na country na kung saan mostly ng mga citizens niya ay mga Christians. Amen po. So yun po yung pagkapili sa atin ng Panginoon, na kung saan pag tayo po ay a holy nation, isang bayan na iniba ng Panginoon. Pagdating ng Panginoon, yung judgment niya ay hindi mararanasan ng bayan na kanyang pinili. Lalo na tayo, the church, sa panahon na ito. Amen po. So, sa sinasabi ni Apostle Peter po sa atin, po, sa umagang ito, yun yung verse po natin kanina na, sa atin, before we are Gentiles, amen po, that we are a royal priesthood invested with responsibility for doing those things that would help other people to maintain a good relationship with God. So, yung royal priesthood, yung holy nation, a chosen generation, ay hindi lamang po siya title, amen po ba? Kundi may kalaki po siya na responsibilidad, na kung saan ang mga tao ay mag-maintain or madala din po natin sila sa totoong pakikipagrelasyon sa Panginoon. Amen po ba? So, which means our love and our passion are not found in this world. Amen po? But principally, found in the return of Christ, and our hearts look forward to see the day that the promises of the Lord has made are fulfilled in our very sight. A day in which we no longer are ambassadors in a foreign land, but a priesthood in the kingdom of God. Amen po. Kaya, ang laki ng responsibility po natin. Maganda po siyang pakinggan. We are a royal priesthood. Amen po ba? We are a holy nation. We are a chosen generation. Pero yung responsibility na kalakip noon, talagang hindi siya basta-basta. Amen po? So, yun po yung sinabi ng salita ng Panginoon po doon sa Book of Exodus na nagpapakita sa bayan ng Israel, na kung saan ay talagang nili niya tayo, para sa kaluwalhatian niya, para magbibigay ng kapurihan sa kanyang dakilang pangalan. Mamuhay tayo na kakaiba, hindi katulad ng sanlibutan, hindi katulad mag-isip ng sanlibutan, hindi yung lifestyle natin katulad ng sanlibutan. Bagkus, tayo ang magdadala ng liwanag, tayo ang magdadala ng pagbabago, tayo ang mga ambassadors ng ating Panginoong Hesus. Lalo na sa season na ito, hindi po natin magiging mindset na pag Christmas ay we know that the spirit of Christmas is all about love. It's all about giving. Hindi po exchange gift, kundi giving. Magbibigay. Hindi tayo magbibigay na may kapalit, kundi yung talagang essence ng pagbibigay ay magbibigay ka out of our love, not expecting kung ano man yung matatanggap po natin. Yun po yung mga royal priesthood. Yun po yung mga holy nation. Ganyan po mag-isip ang mga chosen generation. Kasi nag-example po ang ating Panginoong Hesus ng totoong pagbibigay at ng totoong pagmamahal na walang kalakip na kondisyon. Amen po. God bless po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Nawa ang mga salita mo na aming natanggap at napakinggan. Continue, Lord God, na magdadala ng kalakasan sa aming mga puso, maging sa buong araw na ito, Panginoon. Patuloy na samahan at pangunahan mo ang iyong mga anak. Saan mo man sila idako, Panginoon, Lord, sa workplace, in their household, Panginoon, sa mga businesses nila, Panginoon. Patuloy yung kamay mo, Panginoon. Lord, patuloy na mag-ingat sa kanila at bumaha at dumaloy ang nag-uumapaw mong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah.
kapurihan, Panginoon. Makilain, Panginoon. Hallelujah. Itaas ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, Ama, na pinagkaloob mo upang kami, Panginoon, na makapag-aral muli na iyong salita, Panginoon, Lord God, sa umagang ito. Panginoon, patuloy mo pagpalain ang aming mga puso, Panginoon. Lord God, na matuto, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Gayun din po, Ama, ang iyong mga anak na ginamit, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na patuloy na ikaw, Panginoon, ang kumilos sa kanyang puso. Makapaghayag pa, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Mapagpala pa po, Panginoon, ang mga makakinig, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy ka pang kumikilos, Panginoon, sa kanya, O Diyos. Patuloy niyo po silang protektahan, Panginoon, ang kanyang pamilya, O God. Ilayo sa anumang karamdaman, Panginoon, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Dalangin po namin. Patuloy mo kami, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang itaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Maging malalim pa po, Panginoon, ang aming mga relasyon sa iyo, O God. Lord, lagyan mo pa kami, Panginoon, O God, ng puso, Panginoon, na humahanap, Panginoon, sa iyo at ikaw, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Lord, ikos mo ang aming mga puso, Panginoon, na lagi ka po hanapin, Panginoon. Lord, mag-deeper pa, Panginoon, ang aming mga relasyon, Panginoon, sa iyo at ikaw, Panginoon, ang kilalanin bilang tagapagligtas namin, Lord Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong kabanalan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord God, ikaw po, Panginoon, ang mag-glorify, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, hindi nagmamaliw, Panginoon, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Ama. Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Panginoon, sa maghapong ito, O God, ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan, Panginoon, masamba, Panginoon, sa araw po ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, O God. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa iyo po namin ibinabalik, Lord God, ang lahat ng papuri. Isasalamat at pagsamba sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.